Kalinga pa sana ang Mel Brad sa main channel niyo po i-upload para pabahayan si J Brad. God bless you more. Si J Brad, sige po, tingnan natin. Tingnan natin yung mangyayari. Kasi si Melka kasi is, diba, ang kailangan na lang ni Melka ay yung tulong natin para sa kanya, which is yung allowance niya. No? Allowance po ni Melka. Pero si J-Brad naman, si J-Brad kasi talagang staff natin siya. No? Hindi naman talaga siya beneficiary. Kung magtutulungan lang natin siya kapag kaya na natin. I mean, may sariling line-up din kasi yung pagtulong ko sa mga staff ko eh. Ibang linya yan, no? Diba? So, yun nga, si Super Mac, no? Sunod ko si Super Mac, si Buddy. Lalo na yan, may ano na rin si Buddy, magkaka-baby na rin. So, after kay Super Mac, si Buddy ngayon papabahayan natin. Bilang tulong natin sa ating mga staff. At abangan nyo. Basta ako excited sa Normes kung kailan magpapaalam kay Kuya ba. Actually, napag-usapan nga namin yan. Sabi namin kay Norman, ala ka Norman, yung iba nagpapaalam na sa mga magulang. Ikaw, anong plano mo? Saka si Edwin, kinakabahan na daw si Edwin. Parang napipressure daw siya kasi yung mga ibang leading man nagpapaalam daw sa magulang. Ngayon si Edwin daw kinakabahan na rin. Saka si Norman, kay Kuya Bal at kay Ate Ed na magpapaalam. Abangan niyo yung mga kalingap, no? Abangan niyo po yan. Ano kaya mangyayari? Carly, yes po, Carly pa. Abangan niyo po yan. Maraming kaabang-abang po sa atin. Love team talaga, Normis. Ang pamilya ni Edwin at Edward napapabahayan din sana. O nga po eh, bibisitahin po natin sa kanila. Basta kami si Edo lang ang gusto namin, nurses from Singapore. Ayan. Okay lang naman po yun. Pero sana po ay supportan din naman po natin yung iba. Ano? Kasi, ayan po. Pangit po nung ganyan, dyan po nagsisimula kasi yung yun, gaaway-away, gawa ng mga sobrang ganyan. Parang comparison ba? Diba? Kaya kahit gusto nyo sa Edu, sana supportahan nyo rin po yung ibang vlogs, ibang love team. Sana more banding pa sa yan, sa Beyonce daw po. Oh, more banding talaga sa Beyonce kasi, ay sa EDSI kasi, kasama po yan sa Hong Kong. Ayan, malapit ng Hong Kong, guys. So, di ko alam kung mag-meet and greet kami sa Hong Kong. Kasi, di ko alam kung saan. Kasi dun sa dati, grabe. Kinabahan talaga kami. Kinabahan ako dun sa dati. Nag-meet and greet po kami. Talagang sinundo kami ng mga pulis doon. Kala ko ay papatawag na kami. So, ayan. Kung mag-meet and greet kami sa Hong Kong, saan po kaya yung maganda? Yung hindi tayo makakasagabal. Hindi tayo makakasagabal sa mga tao, sa trapiko. Yung parang yung parang siyang field na yung tayo lang nandun, mga supporters lang talaga. Yung kahit mag-stay tayo ng ilang minuto o isang oras, hindi tayo hindi tayo papapagalitan ng mga officer doon or mga pulis. Diba? Yung parang like, halimbawa, mga field or soccer field, mga ganon. Meron bang ganon doon? Yung malapit lang, yung mga field siya. Kasi dun sa dati, sa Tamar Park, grabe guys, sobrang daming tao at talagang kinabahan talaga kami. And saka yun, medyo ayun nga,
Medyo nakakasagabal din kami doon. Medyo nakaka-istorbo kami. Nakakahiya din, di ba? Ang makakuha daw ng permit. Pwede naman, basta may permit, ano? Victoria Park. Oo nga, parang mas okay dun sa Victoria Park. Parang mas okay nga sa Victoria Park. Kailangan kasi ang permit. Mas okay, mas safe yun may permit. Basta ako favorite ko mong Kalingap, lalo na ang Kalingap Rob. Ay, salamat po. Thank you po, James Genaro. Yan. Oo nga po, crowded talaga sa Tamar Park. Lalo na nung tayo doon. Grabe. So, sa tingin niyo po ba? Bahala na, medyo matagal pa naman. Ayan. So, nakaka-excite po kasi nakaka-miss po doon sa Hong Kong. Closed door meet and... closed door meet and greet para safe. Crowded din po sa Victoria Park. Ayun. Yun lang. Bakit sa Thailand parang walang mga OFW na sumalubong sa inyo? O nga po eh. Di naman po kami nag-ano din doon, set ng meet and greet. Pero, saka isa pa parang kunti nga rin din po ang ano doon, pansin ko, OFW. Hindi gaya sa Hong Kong at sa Singapore, madami rin po eh. Singapore, grabe din po. Karamihan pala sa Thailand, mga OFW, mga teacher. Ayun, kaya pala. Mga busy yan, mga teacher. So, yun na nga po, sa mga nagtatanong kung humiwalay na ba si Insan Eds at bakit hindi na siya nakakasama sa mga lakad ko or sa mission ko araw-araw. Kasi ang totoo po niyan, meron po kaming bagong schedule. Ayan. Gumawa po ako ng bagong schedule namin. Kaya, yun. Bale, ang schedule lang sa akin ni Eds ay tawag siya, dalawa lang. At hindi pa sa akin. So, asan ba gayon? Kalingap Boys. So, bale, ang schedule sa akin ni Eds, ito po. Para sa mga nagtatanong, ayan. Okay, so SEDS kasi ang schedule niya sa akin ay K-Boys on Mission, Tapos, may isa pa siyang schedule kay Kuya Bal. Ayan. So, hindi lang naman sa EDS yung ganun yung schedule. Pati rin si Dan, si Jomar, at saka si Dr. Lab, Edu. Yan. Silang apat po yung may binigyan ko ng schedule kay Kuya Bal. Diba? Para naman makatulong din sila kay Papa para makahakot din ng ibang viewers, di ba? Kaya saka rin kasi minsan ang unti lang din ang kasama ni Papa, walang umaalalay na masyado. Sa akin halos ang dami ko ng kasama. Kaya ayun po, binigyan ko po ng schedule. Yan, yung mga viral natin, yung mga kilala sa K-Boys, binigyan ko sila ng schedule kay Papa. Ayan. Bukas po, si Edo, kay Kuya Bal siya bukas. Ayan. Bukas po kay Kuya Bal siya.